presensya po ng Panginoon ay nandito. Amen po ba? Amen. Amen. So, yun po yung message ng worship tapos at yun din po yung message ng fellowship ni Sister Christine. At sana po yung sa akin naman ay message of joy dahil kasi sa totoo lang po itong linggo na ito talagang medyo message po kanina ng Rosel na talagang yung mga pinagdadaanan, no? Lalo na sa gawain, lalo na sa amin na siyang nanguna po dito sa gawain na ito ay talagang hindi maiwasan na talagang mayroong mga pangyayari na talagang hindi natin inaasahan na nakakalungkot man, pero nagpaalam po yung isang kasama natin dito, si Teddy. Isang araw, no, napaka-honest naman niya dahil kasi sinabi nga niya yung paniniwala niya na sa tingin ko naman hindi naman kakaiba po sa paniniwala natin. Kaya sa atin naman po itong gawain na ito mula pa noon na talagang ito na po yung naging patakaran natin na hindi natin ipipilit po sa mga sumasama sa atin yung sabi nga po kung ano po yung pinanindigan po natin ng mga katuruan. Kaya kung kaibahan po yung nakamulatan niyang katuruan ay at least sinabi niya po sa amin na sabi niya kung pwede lang ay magpaalam na ako dahil kasi nga siyempre nga naman kung talagang pinanindigan mo isang bagay ay talagang hindi mo pwedeng pilitin sa sarili mo. Kaya ayun naman ang sinabi namin sa kanya na maluwag ka namin tinanggap dito at talagang maluwag ka rin namin hayaan na hanapin mo kung talagang asahan yung hinahanap mo. At yun po sanang ipanalangin natin na sana po ay gabayan po siya ng Panginoon upang sabi nga po ay madala siya dun sa talagang hinahanap niya. Sa totoo lang, hindi lang naman po si Brother Teddy naghahanap sa atin. Di ba? Tayo lahat po naghahanap. Di ba? Di ba? Kaya naman po nasabi ko na message of joy naman sa akin ngayon dahil kasi katulad niyan si MC kanina nag-text sa akin, sabi niya tatay, sabi niya hindi mo naman ako makakadalo at siyempre alam ko na wala ka yung sitwasyon nila sinagot naman siya ng Panginoon. Sabi ko naintindihan ko kalagayan mo, sabi ko basta tandaan mo lang mahal ko na kaya nasabi ko na message of joy dahil kayo hindi ko yun nasaan dumating siya ngayon. At hindi lang po yan dahil meron din po isa na talagang pinag-pray din namin nung wala siya nung prayer meeting bigyan lang siyang dumating ngayon. Kaya sabi ko ganito pala yung joy na sabi ko 1 week na talagang parang pasan-pasan ko yata ilang kaban. Pero ngayon nakawala yung pasan-pasan ko. Amen? Nakawala po. At ipinaranas lang po sa akin ng Panginoon yung joy na talagang dapat natin maranasan. Alam nyo, dapat yung maramdaman yung ganitong joy. Sa totoo lang, ibang klase po yung nararamdaman. Nakaka-bless kasi ang mensahe po talagang akmang-akma po. Tama sa mga sitwasyon na pinagdadaanan natin. Papatunay lang po na ang presensya po ng Diyos ay nasa atin. Amen ba? Amen. Okay, so Bumabaha. at nakaka-bless dahil kasi tuwag saan si Bilba kahapon. Sabi niya, Kuya Jerry, sabi niya, pwede bang mag-attend sa inyo? Sabi niya, binibilang ko na ako, sabi ko, marami absent, nabuti lang may dumating na, pero hindi pala absent dahil kasi talagang sabi nga, kaya talagang apaw-apaw talaga, umaapaw yun. Diba? Overflowing of joy. Kaya dapat talaga we must feel the joy, no?
dapat talagang madama natin upang isa lang naman po pinapakita ng Diyos po sa atin dito yung pagmamahal niya sa gawain. Mahal po niya ang gawain na ito. Sabagay, matagal ko nang sinabi ko noon na yung gawain na ito ay talaga nandito ang anointing ng Panginoon. Hindi niya ito mabayaan. At magdadala siya ng mga tao rito na sabi nga po, yung layunin natin, mabago po ang buhay. Di ba? Yun po yung talagang ipinag-pray natin na lahat ng mga kasama natin sa pamilya na ito ay talagang makita nila yung kapangyarihan ng Diyos na bumago po sa bawat isa. Maski man tumatango si Ami dyan hindi ko siya papatayuin ngayon. Sandali, thank you Lord, hallelujah Panginoon, salamat sa presensya mo Diyos. Salamat o God sa banal na Espiritu o Diyos na siyang Lord, inaasahan namin na siyang manguna Panginoon sa aming pag-aaral Panginoon sa oras na ito God. Our Lord God, let your wisdom, knowledge, and revelation of God pour to each and every one of us o God. Upang Lord, ang papayag mo Panginoon ay magsilbi Lord God na kalakasan namin, kaunawaan namin o Diyos sa pagpapatuloy o Diyos na magpasakop sa iyo o God at higit Panginoon Lord God bago ng buhay ng Lord sa Panginoon. We thank you so much and we bring back to you all the praises, all the honor and all the glory, and in Jesus name we pray. Amen. So ang panggat po ng ating mensahe, how the Bible changes us. Paano ba tayo binago po ng Biblia, ng salita ng Diyos? Nalaman po natin noon, sabi nga po, ano ba yung mga napag-aralan natin na kung saan ay yan, sunod-sunod yan. Ang number one po, sabi nga po doon, it regulates my life, no? Ito po yung kahalagahan nung dapat natin maunawaan sa pagiging born again natin Hindi po tayo nagsara na isang pahina po ng ating chapter ng buhay, kundi nabago po yung buong pagkatao po natin doon sa tinatawag na pagiging born again natin, no? So it regulates my life, it eradicates my guilt, no? Nung tinanggap po natin ang Panginoon Jesus, andam po ninyo kasi ang mga tao pa ngayon, nagpapatuloy sila, pero alam nyo, ito po yung problema sa kanila pasampasan nila yung mga naging buhay nila nung araw, kaya yun po ang laging nagpo-condemn sa kanila. Kaya imbes na sabi nga po, nagagaanan yung paglakad nila, yun po ang nagpapabigat. Pero ang sinabi po rito, it eradicates my guilt. Tinanggal na po ng Panginoon Jesus, tinanggal po ng Diyos yung mga sabi nga po, mga kasalanan natin, sapagkat nung tayo po tumanggap sa Kanya, alam natin, di ba? Tinanggal niya, pinatawad niya yung pagkakasalanan noon, ngayon, at maging magpakailaman. Yan po. Kaya it eradicates my guilt. Pagkatas number 3, it activates my faith. No? Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Di ba ba? Kaya kapag nagbabasa po tayo, di ba? Nakakabless si Ronald kahapon dahil kasi nung sharing namin tungkol sa faith, kaya sabi niya talagang umalis si Lucy, nagbabasa siya. Dumating si Lucy, nagbabasa pa rin siya. And, kaya ganun po yung ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng mga sabi nga po, nagpapasakop at talagang sabi nga po, nagdidisiplina sa kanilang sarili. So number 4, it stimulate my growth, no? Ito po yung nagbibigay po sa atin ng paglago. Sa papaanong paraan po? Okay. Sa pamamaraan ng mga pagdidisiplina po sa atin. No? Kaya ito po yung kahalagan. Open rebuke is better than hidden love. Kasi kung nare-review ka, at kapag tinatanggap mo yung review, yun ba? Doon ka na grow. So, it stimulates my growth. Yung palang salita po ng Diyos, ang sabi po dyan, all scriptures God-breathed, and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kaya, bakit ko po inahilin tulad yan sa isang pathway, sa isang daan? Sapagkat ito po yung sinasabi yung teaching po, tinuturo sa inyo yung daan. Di po ba? Pagkatapos, siyempre yung paglalakad mo, ay talagang napakaraming mga tukso, napakaraming mga problema ang pagdadaanan mo. Pagkatapos, medyo bumigay ka sa problema, bumigay ka sa tukso, di ba? Pero hindi po nagtapos ang salita ng Diyos doon, kundi talagang sabi nga po, i-review ka niya. Diba? Habang ikaw ay nagipag-ugnayan sa Diyos at nagipag-usap sa mga kapatiran, yung malalaman mo sabi nga, sasabihin sa'yo, hindi tama yan. Okay, i-review ka. Pagkatapos itong gandahan, i-correct ka rin, hindi ka i-condemn. Diba?
Hindi katulad ng mga nasa mundo, pag in-review ka talagang hanggang dyan ka na lang, mabuti nga sa'yo. Tapos ang problema, tapos ka. Di ba? Pero sa salita po ng Diyos, hindi, di ba? Ganito ang dapat mong gawin, no? Kahit kung in-review ka, iko-correct ka. Di ba? Pagkatapos itong na, kapag ikinorek ka, ilalagay ka ulit doon sa daan, di ba? Doon sa pathway. Na kung saan, sabi nga po, ititrain ka upang, sabi nga po, ikaw ay talagang nakahanda na sa pagdating ng Panginoon sa buhay mo. Amen po ba yan? Teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. And then yung panglima, yung panglima po, ito makikita natin, it illuminates my mind. Yan po yung panglima, kaya magsulat muna po kayo yan. Isulat nyo. Psalms 119, 130, ang sabi po doon, understanding your word brings light to the minds of ordinary people. Tandaan niyo, sabi po, God wants to light the dark alleys that we walk, no? Yung po ang nagbibigay liwanag sa mga karsada po na kung saan talagang madidilim na parte sa buhay natin, no? We are in the dark because of life difficulties. Tandaan niyo, yung pong madilim, hindi lang po yung mga pinagdadaanan natin, kundi pati po yung mga problema natin. Diba? Relasyon sa trabaho, sa kung kani-kanino, di ba? At nakakapagbigay lang po ng, sabi nga po, ng kalakasan, kaunawaan. Kung tayo po ay, sabi nga po, alam natin kung anong kalooban ng Diyos sa mga problema pinagdadaanan. Ito po yung tinatawag, it illuminates my mind, no? Na siya po ang magbibigay ng liwanag doon sa inaakala natin kadiliman na siyang ginagalawan natin, ginalagyan natin. Nasabi ba, your word is a lamp to my feet and a light to my path. No? Alam niyo po ito, gusto ko ipaliwanag sa inyo rito, ito. Paano po yung ilaw? Inalintuan po kasi yung ilaw doon sa isang flashlight. Alam niyo, itong problema po natin ang problema po natin sa ating pong paglakad sa ating buhay Kristiyano, ang tendency po natin gusto na natin malaman kung ano ba yung hinaharap ng ating pagka-Kristiyano. Di ba? Ganun kasi, di ba? Para at least maiwasan natin mga problema, yung mga kung ano, mga pagsubok. Gusto dumiretso na agad doon, di ba? Kahit gano'n yung ginagawa natin doon sa ilaw Diba? Pero tingnan nyo, ang flashlight, ikikumpara ko sa flashlight yung ilaw na sinasabi dyan, no? Ang sabi niya, the word is a lamp to my feet and the light to my path, no? Yung ilaw na yun, para lang doon sa kanyang paa, di ba? Sa kanyang paghakbang, pagkatapos sa kanyang dadaanan. No? Pero ang gusto kasi natin, makita na natin lahat dito ba? Ganun kasi yung buhay natin para at least maiwasan ko sana ko. Pero hindi ganun yung pamamaraan ng Diyos Okay, ganito pamamaraan ng Diyos. Okay, binigyan ka ng isang flashlight. Di ba? Tapos ang layunin ng flashlight para sa isang pangmalapitan lang para makita mo ng kwan, di ba? Ngayon, para makita mo yun doon sa malayo pa, no? Ay hindi mo naman na-flashlight kasi hindi mo maaninag ng gusto di ba? So anong gagawin mo? Di ba? Di ba? Hahakbang ka, di ba? Ganun. Tanaw kay tamtama rin yung mga mensahe kanina Kailangan humakbang tayo para makita natin na maliwanag yung dinadaanan natin. Ano? Nakita ito po yung purpose no? The lamp, ang sabi diyan, to my feet and a light unto my path. Ano nyo? Huwag po tayong nag-aapura doon sa ating paglakad bilang isa. Binigyan lang po tayo ng isang flashlight. At yung flashlight na yon ay para lang doon sa patuloy nating paghakbang. Ito nga katanungan, humahakbang ka ba? Diba? Kailangan humakbang po tayo. The problem for us is we want to see the whole place with just the light that we have, no? Just like in our walk with the Lord, we want always to see the whole picture of where the Lord is bringing us. No? But what the Lord will only give us enough light in order for us to make that second step. No? You take that second step and you will gonna get the light for that next step. God will only give you enough light for the next step. Tandaan po niyo yan. So God will only give you enough light for the next step. Amen? So ito po yung gusto kong memory verse natin.
Na ang sabi po dyan, napakaiksi lang yan. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Kaya niyo, open my eyes. Buksan mo ang mga mata ko upang makita ko. Diba? Yung mga kagilas-gilas sa mga salita mo. Alam niyo, napakaganda po yung message nung Friday at inulit ko kay Brother Ronald talagang halos nagpapatuloy yung mensaheng binibigay po sa atin. No? Ngayon, ito po yung gusto kong dapat natin gawin sa ating pagpapatuloy. Kailangan po, magme-memorya na po tayo ngayon ng verse. Tandaan nyo yung mensahe po natin ng Friday kung depensa lang po tayo ng depensa sa ginagawa ng kalaban sa atin, kung wala naman tayong pang-opensa, di ba ba? Abay talagang hindi natin siya masusukol, hindi natin siya magagapi. Nyo? Na kahit paano natin ngayon magagamit yung depensa e opensa natin sa pamamagitan po ng mga salita na siyang dapat nating ipukol din sa Kanya. Okay, tandaan nyo, yung ginawa po ng kalaban sa ating Panginoon, nang siya tinukso, hindi lang niya sinabi na, di ba, I rebuke you, hindi po ganun, nasusulat, sabi niya, nasusulat. Tandaan nyo, nakakita yun po yung offense niya ng ginawa. At hanggang sabi nga po dun sa Mateo, hanggang sa umalis na po yung kalaban sa kanya. So kailangan mag-offense din tayo. Amen? So ito po yung dapat na memory verse natin. Open my eyes that I may see wonderful things in your law. Amen? Buksan. Sabi nga, Panginoon, buksan mo yung mata ko upang makita ko yung kahalagahan, kapangyarihan ng salita mo. So ito po yung isang buhay na siyang dapat natin makita. Na kung saan po ay nabago ang buhay niya sa magitan po. Hindi pwede ka manood ng TV sa kapitbahay. Pag uwi mo, naunahan ka niya ng dating, katinado ka. Hindi ka pwede makipaglaro sa ibang bata. Naisip ko sa aking sarili na hindi ko yata magulang to. Kasi hindi ko nga maintindihan kung bakit gano'n ang kanyang disiplina sa akin. Bunga nun, namuo ang matinding galit at paghiganti sa puso ni Jojo. Kaya't nang magkaroon ng pagkakataon, tumakas si Jojo sa pagmamalupit ng ama. Lumayas ito at pumunta sa Maynila. In the age of 13 years old, naging palabi-labi na ako sa luneta. Dahil na rin sa impluensya ng mga kagaya niya ring Stokwa, natutunan ni Jojo ang iba't ibang kalokohan para lang kumita ng pera, gaya ng panggagancho. Yung mga natutulong, kinukuha namin yung relo, yung mga lasing, mga sapatos, tapos pitaran yung... Mula sa pagiging small-time snatcher, naging big-time hold-upper ang tropa ni Jojo. Binugbog namin ang hold up yung Jones Bridge. Tatlo kami magkakasama. Target namin yung mga nasa jeep. Pero hindi namin kasama ang driver sa pag-hold up namin. Subalit gaano man kapalos ni Jojo, ay natangbangan din siya ng mga pulis sa aktong pag-hold up. Una ko na kulong ng time cubs robbery hold up. Nasintensya na ko ng 2 years to 4 years. Dahil 15 anyos pa lang si Jojo noong mga panahon iyon, siya ay dinala sa Youth Rehabilitation Center sa Camp Sampaguita sa Muntinlupa. Marami nangangaral ng salita ng Diyos noon, pero hindi ako naniniwala. Sa ikalawang pagkakataon, nasintensyahan si Jojo ng 8 taong pagkabilanggo dahil sa kasong illegal possession of firearms. Sa sarili ko, parang wala na akong kalayaan. Para bang patapon na talaga ako. At nung pumasok ulit ako, pinangarap ko na lang maging bosyo sa loob. Ang ginawa ko sa loob, nanaksak ako sa gate 4. Nung nanaksak ako, nagbiyahe ako ng buhay. Nabartolina ako. Doon ko minsan nakita na pag uwi namin, nakita ko yung Bible. Doon na yung nakatuwaan kong buksan ng banal na kasulatan. At doon sa Jeremiah 1:4-10, yung 4 ang nakapagbigay sa akin ng parang inspirasyon na sinabi na naman sa tiyan ng ina mo, kilala na kita, tinawag na kita. Umiyak ako noon.
nagtalokbong ako kasi baka makita ko ng mga pusa ko, iyakin ako. So, sabi ko, Lord, kung may plano ka sa buhay ko, palayain mo ko itong 1991. So, December 22, 1991, tinawagan ako ng conditional para dumapa. Lumaya ako. At doon ko nakita kung paano gumalaw ang Diyos. Paglaya ko, sabi ko, magbabago na ako, magpapakabait na ako. Pero, dumating sa punto na nakita ko na naman yung mga kaposa ko, nakita ko na naman yung tropa ko. Hanggang sa hinawakan ko ang fraternity ng WKC sa Sakong Palay, Bulangan. Yung pinakahumahawak ng drugs doon na politician, may pinapatay siya sa amin 2. At doon, lahat ng gulang, pinairal ko na hindi ako matapang, hindi ako siga, pero kaya kong utusan yung siga. So, dumating sa punto na minsan nagiinuman kami, ang katropa ko, mayroong isang parating. Naka-close neck siya, nakapantalon siya. Sabi ko, ayos yung forma mo ah. Baka si tatay pa yun. Nangyawag ka lang nila sa pagbayin ko. Alam mo, buhay natin parang basura na. Pero mayroong isang magbabasura sa buhay natin. Yun ang ating Panginoong Jesus. Sabi ko, malabang sabi ko ako magbago. Talamak na ako sa bisyo. Sabi ko, kung baga sa ano, lubog na ako. Pero in that time, 4 months niya akong binalik-balikan. At dahil na rin sa kakulitan ng kanyang kaibigan, napapayag siya nitong sumama sa isang pagtitipon. 5 gramong shabu nasa bulsa ko. At saka 36,000. Pumasok ako ng Philippine Assembly of God. Nung pagdating namin doon, nanloloko ko dun sa kasama ko. Ay, taas yung mga kamay ng mga tao, hindi pa nagbabago. Ay, bigyan mo ng bato, magbabago ka niyan. Ngayon, ang Chris na yung pastor. Philippians 4:13. We can do all things through Christ that is strengthened. And that time, nahanap ko ng talaga kung may kawagan ng buhay. That time, parang pagod na ako. Parang hindi ko na kaya ang sarili ko. At nung mag-preach na yung pastor, magagawa natin ang lahat ng bagay kay Kristo Jesus na magpapalakas sa atin. Sabi ko, nakipag-deal na ako sa Diyos. Panginoon, kung tunay ka talaga, paranas mo sa akin. Amen. Ang oras na yun, nung ko na-experience ang isang malamig na lumukol sa akin, mainit dito sa kaloob-looban at umiyak na ako ng umiyak. Tinaas ko ang aking kamay, sabi ko, Panginoon, hindi ko kayang magbago. Pero alam ko, kaya mo ang buhay. That time, I experienced the presence of God. Ang pangyayaring iyon ang nagbukas ng pag-asa sa buhay ni Jojo Shaw. Paglabas ko ng church, tinapong ko yung 5 gramong shabu. At ginamit ko yung pera. Yun, nakapag-aaral ako ng Bible School. Habang patuloy ang pagsasaliksik ni Jojo sa Panginoon, nakadadama ito ng pambabagabag sa sarili. Dahil alam niyang hindi pa ganap ang pagbabago sa kanyang buhay, sapagkat hindi pa niya lubusang pinapatawad ang kanyang ama. Siguro si tatay hindi pa maniwala sa akin. So in 6 months, pinuntahan niya ako sa Bible School. Talagang drama. Nag-iapang kami. At sabi ko, tayo patawarin mo. At nagkaroon ng tunay na pagbabago ng aking buhay. Sa ngayon, masayang naninilbihan sa bayan ng Zambales bilang evangelist pastor si Jojo Shaw kasama ang kanyang katuwang sa buhay. Meron na akong pamilya, napakasaya, na hindi sa panaginip ng araw, eh hindi ko inaasahan. Ngunit ang Panginoon ang siyang gumawa sa aking buhay. Nakita ko ang tunay na pag-asa ng buhay. Sabi ko, Christian life is not a change life, it is an exchange life. Binigay ni Kristo yung buhay niya sa akin, kaya ang ginagamit kong buhay ngayon, buhay ni Kristo. Sa pag binigay ko rin yung buhay ko kay Kristo, ngayon ginagamit ni Kristo yung buhay ko. Lalo ni Jesus, upang makapagigay ko sa Diyos.
it eliminates, no? Di ba? Naliwanagan po yung pag-iisip na kahit dumating po sa kanyang pagbabago. Tingnan po ba? Number 6, no? Ang pang-anim po, ang sabi po dyan, it elevates my mood. But whenever you are discouraged, no? You don't need to have, ang sabi nga po, coffee break. Di ba? Kasi tayo pa nadi-discourage kung saan tayo pupunta, di ba? Pero alam niyo kung anong kailangan ninyo? Kailangan po nyo yung word break. Ang salita lang po ng Diyos ang makapagbibigay po sa atin ng kaliwanagan at sa pagbabago po ng mga mood na siyang dumarating sa atin. Sa totoo lang po, kapag alam natin yung salita ng Diyos sa sitwasyon natin, di ba ba? Kung natatandaan nyo, yung meron yung napanood natin kay Joyce Meyer, diba? Yung isang ina na talagang gulong-gulo yung sa bahay at na problemado kung ano yung mga ginagawa ng mga anak. Talagang yung mukha niya, talagang tigre. Tapos yung biglang may kumatok doon sa pinto eh. Pagbukas niya si Joyce Meyer pala. Yung pastor niya. Yung biglang pagbabago, yung ano mukha. Ito po yung nagagawa na salita ng Diyos sa buhay natin, sa totoo lang. Diba? Iyon po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa buhay natin. So it elevates, sabi nga po, whenever you're discouraged, you don't need to have a cold break. You need a work break, no? Ngayon, ito po, dito natin makikita, no, yung kapangyarihan po ng tinatawag nating quiet time. No? Para mi-elevate po yung mga mood natin, kailangan alam natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Now, kaya, sabi po doon sa Romans 15:4, no? Sabi niya, everything that was written, no, in the past was written to teach us so that through endurance and encouragement of Scripture, we might have hope. Sa salita lang po ng Diyos tayo magkakaroon ng pag-asa. Tandaan nyo, the more you get discouraged, eto po, the more you get discouraged, the more you must read the Bible. Sa totoo lang po. No? At kapag na-discourage kayo, kapag telepono ang dinampot ninyo, patay na. Dadagdagang gagatungan pa nung kausap nyo yung nangyayari sa iyo. Diba? Pero kung sakaling yung salita po ng Diyos, wala pong sinabi ang salita ng Diyos para ikaw ay, sabi nga po, ma-discourage, kundi ma-encourage ka. Amen? No? Kaya ito po yung kahalagaan kung bakit talagang ini-encourage natin ang bawat isa sa quiet time. Alam nyo, nung nag-share po sa akin si Ronald no, kahapon sa kanyang pagsasaliksik, nagulat ako dahil kasi hindi ko naman akalain na advance na pala yung ginagawa niya sa akin. Kasi tinan nyo, kasi ganito kasi, para may angat mo yung antas nung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, kailangan talaga medyo gawa mo ng, sabi nga po, nung pagkilos yung mga binabasa mo. Di ba? Katulad yan. Kung binabasa mo lang, kasi ganito po kasi, example na sinabi sa akin kapag binabasa mo lang kasi yung Biblia, ito lang kasi yung paghawak mo Diba? Pag sinusulat mo, dalawa na, di po ba? Medyo may pitipit na. Tapos kapag ipinapamuhay mo, 3 na. Tapos kapag ipinapangaral mo, 4 na. Nakakita nyo? Ganun ang kapangyarihan na yung salita ng Diyos. Dapat kung 4 na yan, di ba? Abay, yung tinamo yung paghawak mo. No? Kapag ganito na hawak mo, abay, ipupok mo na. Ipupok mo na kay Satanas. Marami na. Offense na. Kita nyo? Kasi kung ito lang, hindi mo ipupok, di ba? Yun po yung kahalagahan Okay, nung nagsishare kami ni Ronald, sabi ko, Ronald, ganito, alam mo, para at least maging itataas mo yung level ng conversation mo sa kanya. Kailan magsulat ka, abay talaga, ipinakita niya sa akin para kuweteng ba? Yung mga ganun. Sinusulat niya talaga yung mga sinasabi sa kanya ng Panginoon. Hindi sa susunod, bibili na ako ng notebook. Kaya sabi ko, Nagaluhan yun na lang ng notebook. kasi sabi ko, kuya na lagi mo ginagawa, magkakamala ka, kubrador o wedding. Pero yung nakaka-bless di ba? Nakaka-bless na maski man talagang hindi natin sinasabihan, alam nila talaga ang mamaraan Yeah. Talagang iyon po ang mamaraan talaga. Para manatili po yung salita ng Diyos, talagang isusulat mo. Amen? Sabi nga po,
Sa paanong parang po yung pagka-quiet time natin, you're my place of quiet retreat, I wait for your word to renew me. Yun nyo? Sa mamamagitan po lang salita ng Diyos. No? Alam nyo, nag-sustain po sa akin itong week na ito talagang yung salita ng Diyos. Na lahat po ng mga binabasa ko, talagang sabi ko, kaya nga po, alam nyo, magtiwala po kayo sa Diyos sa ginagawa natin. Timely po siya, na talagang sabi nga po, hindi lang timely, kundi akmang-akma po lahat ng mga mensahe binibigay para dun sa sitwasyon na kinalalagyan po natin. So, number 7, no? Number 7, saan na ba tayo? Number 7, matatapos na tayo. Yan. It liberates my potential. Alam po natin ang potential, ha? Ano po ba yung potential? Diba? Potential po, yung kakayahan na hindi mo akalain na meron ka. Kita nyo? Meron pala tayo noon, di ba? Na kahit sabihin, only God knows your potential. Tandaan nyo, your parents, your brother, your sister, or your friend, your boss, or yourself do not know your full potential. But God knows what you are capable of. Sometimes people don't downgrade us, no, unknowingly with jokes or borrowed comments from their peers by telling us that we are not good enough, that we don't have the brain or the appearance for such situation, no, where we are exposed being inferior to them. Pero ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos tungkol po doon sa sitwasyon natin, saka yung sabi nga po, yung potential na meron sa atin. Kailangan po alam natin dahil sabi po doon sa salita ng Diyos, if you continue in my word, no? Ano po sabi diyan? Then you truly my disciples of mine, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Now, kahit kung nakikita man natin si Jay na meron siyang abilidad yan sa kanyang ginagawa, alam nyo, meron pang mas higit na malalim na abilidad na meron siya. At saan mo madidiscover yun? Ito po ang sabi, magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Kasi siya po magbibigay ng kalakasan mo. Okay, ito po isang example, si David. Alam po natin kung sino pumatay kay Goliath, di ba? Akala natin si David ay isang tagapag-alagala ng tupak. Niyo? Ngayon, saan po nagpakita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya? No? Nung nilait po ni Goliath ang Diyos ng Israel. Nakita niyo yung mga maraan para ipapakita? Nung nilait, talagang sabi, naging mas malaki siya kay Goliath at hinamon niya. Nakita niyo? Ngayon, kung magbabasa pa kayo dun sa, kung nanood kayo sa YouTube, tinan niyo yung potential. Dalawang isang mekaniko na nadaganan ng isang, sabi nga po, yung trailer na talagang napakabigat yung trailer na yun. Tapos yung dalawang anak niya na 17 years old na dalawa. Mga babae. Nakita niyo ha? Yung sitwasyon ng ama nila. Pero mga Kristiyano sila. Tapos nag-pray sila pagkatapos nabigyan sila ng kalakasan na yung nila yung trailer na 1 tonelada. Nakita niyo yung mga potential meron tayo? No? At yan ay inibibigay lang po ng Diyos sa atin. Kung asal po doon, kung kayo ay magpapatuloy. Yes. Di ba? Kasi siya lang po ang nakapagbibigay ng kalakasan. Kahit po katotohanan sa Philippians 4:13. Diba? Sabi ko kanina dyan, I can do all things through Christ who give me strength. Kahit kung anong problema ka ngayon, Yes. diba? Kung anong sitwasyon ngayon, okay, magagawa ng Diyos pang mapagtagumpayan mo yung problemang yan. Pero ito po ngayon ang problema, ang sabi nga po, it will unlock you and it will liberate you. Ngayon, kung i-review po natin yung mga, sabi nga po, yung mga nakita natin dito, yung 7 na siyang, sabi nga po, 7 ways that the Bible can change us. Tandaan po natin, it recreates my life, it eradicates my guilt, it activates my faith. It stimulates my growth, illuminates my mind, elevates my mood, and liberates my potential. Diba? Lahat po positibo itong mangyayari sa buhay mo eh. Ngayon itong tanong, gusto ba ninyo ito? Gusto ba ninyo mapasa inyo itong 7 ito? Yes. Pero ito po, para sabi nga po, mapasa inyo ito, sabi nga, how do I gain from these benefits? Diba? Siyempre nga naman, posible bibigay lang yan nang wala ka bang responsibilidad dyan, wala kang gagawin. Okay, so meron kang gagawin. Meron kang 3 gagawin na siyang sabi nga po, yun po ngayon ang ating
pangtapos lang sa mensahe na po na ito. No? Kaya ang una pong gawin natin, no, ang unang gawin natin ay upang makamit natin yung 7 na yon, sabi nga po, number 1, you must learn it. No? You must learn it. At ang sabi po ng Panginoon Jesus nung nandito po siya, kita nyo kaya ang mga tao noon ay problemado, tuliro at walang pinapatunguhan sa buhay dahil ang sabi po niya, your trouble, sabi niya, ang problema sa inyo, sabi niya, ay hindi nyo alam ang kasulatan. Nakita nyo? Hindi nila alam ang kasulatan. So nagpapatunay lang po kung bakit natin pinapag-aralan ito, ang kasulatan, ang salita po ng Diyos ay ang kapangyarihan po ng Diyos sa buhay natin. Tandaan ninyo, kapag iniwalay po ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos sa buhay niya ay para bang isang sasakyan na walang gasolina. Umaandar naman yung sasakyan, di ba? Pero itinutulak na lang yan. Kita nyo? Ganun po, na kahit kung wala ka nung salita ng Diyos sa buhay mo, ay talaga nagtutulak ka na lang. Nagtutulak ka na lang. Kaya ito pa, you must learn it. Kailangan, sabi nga po, kailangan mag-aral ka. Yun pong nangyari, ito pong nangyari itong linggo na kung saan talagang naparami mga ibinigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, ganito po kasi, kailangan pag-aralan natin ang mga bagay-bagay. Sabi nga po, binibigyan tayo ng problema, di ba ng kalaban natin? Yeah. Alam nyo, ganito ang dapat natin paningin sa problema. Every problem, sabi nga every problem is an opportunity for growth. Tandaan nyo ang problema po ay magiging problema lang kung binigyan mo ito ng solusyon na negatibo. Diba? So ito po ang makita natin. Every problem is always an opportunity for growth. Okay? Opportunity for growth. It's an opportunity, number 1, for prayer. Di ba? Ganun ba kung may problema tayo? Di ba? Nagngangaba tayo, di ba? Hindi, di ba? Okay? So nagpre-pray tayo. Tapos, number 2 is to trust God more, di ba? Yung pananalangin natin, para pinapakita natin, Panginoon, ikaw na lang makapag-solve nito. And then, doon sa pananalangin natin, alam nyo, ang nade-develop po sa atin, yung faith natin. Yeah. Pagtitiwala sa Diyos. Na, kung gano'n ang paningin niya sa problema, kasi ang paningin ko minsan ng iba ng problema telepono agad, di ba? Alam mo si ganito sa ganito, patay na. Lumala ang problema, di ba? Pero kung ibinigay mo sa Diyos, kita mo yung na-develop sa'yo. Na-develop yung faith mo, na-develop yung character mo. Di ba? Yung pagtitis. Pagkatapos, ito po, no? Every problem is always an opportunity, no? That God will make a miracle. Nakita nyo? Kapag hindi yung pangungunahan po ang Diyos, at kapag siya ay kumilos, no? Maramdaman nyo yung naramdaman po kanina. And overjoy. So ito po, the problem is not the circumstances, no? Hindi po yung pangyayari ang problema, but how we respond to that problem. The reason why we get into so many problems is that we don't know how to respond correctly to our problem. Hindi po ba yun? Amen po ba kayo doon? Amen. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming problema dahil kasi hindi natin alam i-resolve ba. Imbes na mawawala, nadadagdagan. Di ba? Amen. And then sa pag-solve natin sa amin, we always do the opposite of the right thing to do. Yung lumang pagkatao ang laging pinagsosolve natin doon sa problema natin. Because our natural reaction to every problem is to respond in how we are being brought up. Yan ang nakakalungkot. Diba? Yung mentalidad natin, yung dating mga nakakaugalian natin, ganun pa rin mamaran natin kung paano i-resolve yung mga problema pinagdadaanan natin. Pero kapatid, diba? Bagong nilalang ka na, no? Kahit bagong pamaraan naman dapat ang pagre-resolve mo sa problema mo. Amen? So, magkakaroon lang ng talagang problema kapag hindi mo alam kung paano mo sinulusyonan yung problema mo. Huwag tayo ng mga kagaya ng iba na sabi niya, ngipin sa ngipin, di ba? Kaya imbes na ma-resolve, wala talaga. Hanggang sa, sabi nga po, lahin-lahin na, magkaubusan na lahi.
So, sabi nga po, kaya nga, ang katotohanan, your trouble is that you don't know the scripture. You don't know the scripture. Okay? Ito po, yung dapat natin kumisa makita sa salita ng Diyos eh. Ang sabi po doon, it may not make sense kasi marami pong mga salita ng Diyos kung saan, kung nasa stage ka pa ng bata ka pa, tapos ibinigay sa yung stage na ganyan, ibigay mo yung sarili mo para ikaw ay magbuhay, ba talagang maguguluhan ka. Di ba ba? Pero eto, tandaan nyo it may not make sense, no? It may not be popular, no? It may cost me something, but it will always be the right thing. Because, sabi nga nun, God will not bring you to a wrong direction. Tandaan nyo. Yes. Diba? Hindi ka dadalhin ng Diyos eh. Diba? Nakita natin ka na yung pathway. Hindi ka naman niya dadalhin dun sa lupa eh. Hindi ka dadalhin kung saan eh. Ikaw dadalhin na lang. Dadalhin ka, di ba? Sabi doon sa Jeremiah, I know the plans that I have for you. Ganyan mo, kaya iyon ang kahalagaan. You must learn it. Alam natin, ano ba yung kalooban ng Diyos, no? Sabi po, I don't have the brain capacity to understand what God's plan or want in my life, no? Kaya kung lagi natin iniisip kasi yung ano ba yung gagawin ng Diyos sa buhay ko, huwag ganun, no? Ang titignan natin, ano ba yung hakbang na dapat kong hakbangin dito sa sitwasyon na kinalalagyan ko ngayon. So, you must learn from it. And then number 2, no? Number 2, ang sabi po dyan, so, kung eto po yung problema natin, no? Alam niyo kung minsan ito po ang nakakabigat dun sa ating buhay Kristiyano. Ang sabi po dyan, when you hold the grudge, no? You don't hold it, but it holds you. Ito po yung katotohanan talaga. Nakapagpatuloy mo, kinikimkim, yung mga kabiganan na yan, ikaw rin nahihirapan. Amen. No? Hindi mo pinapahirapan yung kalaban mo, kundi ikaw ang nahihirapan. Okay, ito po yung katotohanan dito. If you hold the grudge, no? You don't hold it, but it holds you. Na kaya ito yung kahalagahan po kung bakit talagang pinapag-aralan natin sa salita ng Diyos. Para alam natin i-resolve yung mga ganitong problemang pinagdadaanan natin at pagdadaanan natin kung sakaling talagang hindi po tayo mag-aaral. Amen? So number 2, how do I gain from these benefits? Number 2 is you must accept it. Okay? So napag-aralan mo, kailangan tanggapin mo. Diba? Tanggapin mo. Ano ang sabi po doon? When you receive the Word of God which you heard from us, you accept it not as a word of man, but as it actually is the Word of God, which is at work in you who believe. Ang sabi po niyan. Ngayon, kung tinanggap mo ba ang salita ng Diyos, nagpapatunay lang. At talagang sabi nga po, nagpapasakop ka, nagpapaturo ka, at magbabago ka. Ayan po ba? You must accept it. And then number 4, no? Number 3, the last, no? Ito po yung napakahalaga, napaka-importante. Yan. You must act on it. So, pinag-aralan mo, tinanggap mo, at sabi nga po, isagawa mo. Isagawa mo. Bakit? You don't get blessed, no? You don't get blessed for a part of the Bible, you know, but you get blessed by the part of the Bible you do. Saan po natin makikita yan? Sabi ko, now, sabi nga nun, now that you do these things, that you know these things, you will be blessed if you do them. Po yung pagtanggap, hindi na po yung pag-aaral, kundi sabi nga po yung pagsasagawa natin upang tayo po ay pagpalain. Amen? Dumarating lang palang pagpapala, sabi nga po, kung talagang yung pagsunod po natin ay hindi lang sa nguso, kundi sa puso. Ang sabi po dyan, because once you do all these things, no, my life gets recreated, amen, my guilt gets eradicated, my faith is being activated, no, my growth is being stimulated, my mind is being illuminated, no, my mood is being elevated, and my potential is being liberated. No? All these things, no, happen when I learn it, accept it, and then act on it. Born to eternal life.
Lord, salamat o Diyos sa mensahe mo, Panginoon, sa oras na ito, O God. Dalangin ko nga po, Panginoon, Lord God, let your knowledge and revelation, Panginoon, Lord God, magmanifest sa buhay ng bawat isa, O God. Mapatunayan nga namin, Panginoon, na ikaw nga ang Diyos, O God, nakapagbabago sa buhay ng bawat isa.